So mga tol, 4 na araw na nga lang pumula ng talunin ni Naoya Inoue ang K-pop boxer na si Yejun Kim sa baluarte ni Inoue sa bansang Japan, kung saan round 4 lang po ang tinagal ni Yejun Kim kay Inoue. Isang malakas na right hand nga po ang nagpaluhod dito mga tol, at hindi na nagawang makabangon pa. So nanood pala sa laban ni Inoue mga tol ang matagal nang naghahamon sa kanya na si former Unified Super Bantamweight World Champion Murodjon Akhmadaliev. Habang pinapanood nga po ni Akhmadaliev ang laban ni Inoue, napangiti si Akhmadaliev nang i-dispatch ni Inoue si Kim sa round 4. Bagamat namangha si Akhmadaliev sa performance ni Inoue dahil sinabi nito na easy lang daw na tinalo ni Inoue ang Koreano. Pero pinagmalaki naman po ni Akhmadaliev mga tol ang katayuan niya bilang WBA mandatory at dating Unified Champion sa Super Bantam. Wika po kasi ni Akhmadaliev mga tol, kung easy lang daw na tinalo ni Inoue ang Koreano, siya daw hindi daw madaling tatalunin ni Inoue. Lakas loob nga din pong sinabi ni Akhmadaliev na handa na daw siyang labanan si Inoue anumang oras at kahit saang lugar. Kung iniisip daw ni Inoue na siya daw ang pinakamalakas sa Super Bantam, nagkakamali daw si Inoue. Kapag nagkaharap daw sila, diyan daw masasabi ni Inoue na hindi daw siya madaling kalaban. Kating-kati na nga din po si Akhmadaliev na mabawi ang kanyang titulo na hawak ngayon ni Inoue, ang WBA at IBF na nakuha sa kanya ni Tapales, na nakuha naman ni Inoue kay Tapales. Ibabalik nga daw niya sa bansa niyang Uzbekistan ang mga titulo. Pero yun nga mga tol, kailangan pa ni Akhmadaliev na maghintay dito kay Inoue dahil mukhang si Picasso muna ang lalabanan ni Inoue bago siya. Kaso mga tol, ang promoter na si Eddie Hearn nag-iingay ngayon. Sinabing takot daw itong si Inoue kay Akhmadaliev at wala daw talagang balak ang The Monster na labanan ang bata niyang si Akhmadaliev. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong sumabog ang balita na aakyat na si Inoue ng featherweight division upang harapin sa December ang kampiyon sa WBA featherweight na si Nick Bull. Nagsalita na nga po itong si Nick Bull tungkol sa balitang gusto siyang harapin ni Inoue. Wika ni Nick Bull mga tol sa isang interview sa kanya. Palag nga po itong si Nick Bull kay Inoue. Subalit mukhang may request itong si Nick Bull mga tol. Gusto niya kapag nagkaharap daw sila ni Inoue, siya daw ang magiging A-side sa laban. Dahilan ni Nick Bull mga tol, siya daw kasi ang kampiyon at si Inoue daw ang aakyat ng division para i-challenge siya. Kaya dapat siya daw ang magiging A-side sa laban na yan. So mukhang magkakaproblema po sa negosasyon nila mga tol kung yan ang gusto ni Nick Bull. Mukhang hindi po kasi papayag ang kampo ni Inoue na si Nick Bull ang magiging A-side. Parang katulad lang po yan noong lumaban si Canelo mga tol kay Dimitri Bivol noong umakyat si Canelo ng light heavyweight. Bagamat kampiyon itong si Bivol, si Canelo po ang naging A-side sa laban na yon. Kaya malamang sa malamang hindi papayag itong kampo ni Inoue mga tol. Mukhang magiging test nga din po ng kampo ni Inoue mga tol ang darating na laban ni Nick Bull sa March 15 sa England. Haharapin po kasi ni Nick Bull mga tol ang boksingerong pinasuko ni Inoue sa round 7 na si TJ Duheny. So titingnan malamang ng kampo ni Inoue mga tol kung anong performance ang ipapakita ni Nick Bull sa laban dito kay TJ Duheny. May mga fans naman po ang nagsasabi mga tol na kapag maagang pinabagsak daw ni Nick Bull itong si TJ Duheny, baka matakot na naman daw itong si Inoue dito kay Nick Bull at hindi na daw tumuloy sa pag-akyat ng featherweight. Sa ibang balita naman mga tol, bukod po sa sumulat itong si Eddie Hearn sa WBA para tanggalan daw ng WBA belt si Inoue dahil sa pag-iwas daw nito kay Akhmadaliev ng 3 beses. Gusto nga din po ni Eddie Hearn mga tol na ipatanggal si Inoue sa pound for pound list. Wala daw kasing bilang ang mga tinalo ni Inoue, kaya hindi daw nararapat si Inoue na mapasama sa pound for pound list. So anong masasabi nyo dyan mga tol?